usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon katong tanan. Kumusta? Welcome sa atong programa, ang PRO7 Action Files. Kini gihapon yung ubos nga lagad Dennis Rigner Tabar. Mo'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon may gala, mag-diskut sab kita sa kalihukan sa atong kapulisan. Dili lang dinhi sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, kundi sa tibuok Region 7. Karong hapuna ato gyapon ikauban ang ato ang partner nining atong tulumanon. Walain kung dili si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagare Rayos. Mamayng hapon. Sir, may hapon nilabi na sa atong suking tigtanan ng programa PRO7 Action Files. Mainitong kahaponon nato para sa atong mga millennials, atong mga Gen Z, sa Generation X nato, sir. Mayong hapon ka naton tanan. Yes, unya karong hapon na mga igala, doon na tayo duha ka mga bisita, no? Duha Yes, ni nato sir. ka mga bisita. Ang usa, mahirapan ta sa kalisod ani karon kay pero ato ni pangutan-on ko kuani no naigo ni sa to ang mga issue karong mga panahona, no mo ni Mao nang i-highly mo requested ato gining mo. gi-request gyud si sir nga maka-attend gyud no nining mga atong program tungod kay daghan tag mga pangutana niya no related ani mga latest nga mga incident nga nahitabo dito sa Tacloban or sa mga bisan asang dapit no kay Yes, mo na ni sir. uso karon kining tungod sa bag-o nga mga generation Mga mga technology. bagong technology, yeah. Oh yes. Atong unahon ang ato ang bisita karon siya mo'y hipi sa Regional Anti-Cybercrime Unit dinhi sa Region 7. Walain kundili si Colonel Christopher Loyon. Sir, may hapon or magandang hapon. Magandang hapon din po sa host ng programang Pro7 Action Files, Sir Dennis Tabar, at ang kanyang co-host, Police Lieutenant Colonel Aurayos. Sa tagapakinig po ng ating programa, binabati ko po kayo ng magandang hapon. At ganoon din po ang pamunuan ng Pro7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Arnold Abad, sa pamunuan ng ACG, sa pamumuno ng aming Director, Police Major General Wilson Asweta, and of course, sa buong kapulisan, sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General Nartates po. Magandang hapon po sa atin lahat. Okay. Unya karong hapon na mga igala ato asad nga duha ka mga atong bisita lain, no? Yes, sir. Ato ang bisita lain gihapon Ma'am Rayos, no? Unya siya mo'y hipi sa Danao City Police Office mga higala. Police station, sir. Police station, no? Yes, sir. Kayong office ang Mandawi ra man Lapulapok, Cebu City, di ba? Yes, sir. Pero dako ni nga lugar ha. Danao nya atong amigo, sinasa man lang ako ni siya mapano Cebu City. Nya karon nanapod Cebu siya sa Province. Cebu Province, karon nanapod siya Cebu Province, no? Siya mo hipi karon sa Danao City Police Station. Tong amigo nga si Lieutenant Colonel Henrix Bancolita. Sir, maayong hapon. Mayong hapon sa akong amigo, Cap Dennis Tabar. Yes. O, it's good to be back here in the program. And mayong hapon po sa akong idol, si Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos, ma'am. O sa tanang audience sa kining programa. Mayong hapon. Kapila na ba nimo sir? Ang guest na to Yes. sir? Kung dili ka duha ka tulo na Tulo no, pero kanana kay
Basta maasa ni siya Totoo mas... na to. Major, to ng major Oh, pa siya, major sir. pa, Oo. di ba? Nya karon Lieutenant Colonel na pila ka semana, pila ka buwan, tuig, inigbalik ani niya, wala full fledged colonel na ni siya. Kuya ram di lang gyud mahibaw-an gini nga to ang amigo gyud, no? Yes, sir. Basig, natingala sila nga nung bangkoleta lalaki ron sa una, babae man. Oh. So, iya hatong asawa, sir. Oh, iya tong uyab kaniadto. Kaniadto karon asawa na. Oh. Pero ningo, matod pa nimo, sir, kung nag-ulan sa una o gwapo, gwapa, hain ka atong panahona. Oh, wa man. Kay ningon man ka, sir, nga opposite attracts. Nga nung sila po, kung positive, puro sila positive. Kung negative, puro sila negative, no? Okay, gwapa to ma'am sad. Oh, nyanyari ba to unang bisita, no? Kapila naman sa ma'am, di ba? Yes, sir. Oh, mabalik-balik to ma'am diri niya. Tos lapu-lapu gyapon sir, no? Nana siya sa Mandawi ron. Mandawi na po siya. Mandawi na, sir. Ah. Gikan sa Lapu-Lapu, dito sa regional headquarters, karon Mandawi City. na po. Unsa may yung assignment sa Mandawi ni ma'am? Admin officer. Okay. So nana siya sa admin. Siya mo ikuan, siya mo Admin. city admin. Carmo. Okay. Sige ato nang kuan ato tong kunos ma'am niya kay murag nana des Mandawi ma'am na sad. Unya karon hapuna ato ning bisita may gala. Atong amigo mo to kaniadto mo ay hippie anang Rako 7 si Yes, sir. si Kiril Incabo. So ni kuan na day ni retire na day sir. Nag-retire na po siya, sir, noong June 6. Pero ikaw na kailan ang dating mo dito? Barely 2 weeks pa lang, 2 sir. weeks pa lang. Ako po yung pumalit sa kanya. So saan ka galing na unit sir sa Rako gyapon? Prior to my assignment here, sir, galing po ako ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Cordillera Administrative Region po. Pero Rako pa din. Opo. Oo. Rako Cat. Unsa man ang Rako mo kanang sipay pa na nga unit gid ma'am? Part siya sa NSU, sir. National Sports Unit. Support unit, sir. Support unit. Support Yes, unit. sir. So, nag-specialize na siya. So, Opo. dili pa kay ni siya tigulang nga unit, sir. Bago-bago pa gid ni tungod sa atong technology ron. So, dapat maapas po ang PNP ani. So, sila mo Musabay po gitahas. siya, no? Yes, sir. Sila mo gitahasan ani in terms sa ato ang mga sa cyberspace nato. Sumora po din sila kanang sa IDG no? Yes, sir. National support gini sila. Yes, sir. But Oo. sa ilahan, specialize sa cyberspace nato. Prior di pa ka ma-assign na ng ka-ma-assign na ng mga Rako ba or sa imong mga opisina. Doon na yung mga special training sir. Meron ding mga special training. Opo, meron po kaming 4 na schoolings, specialization para matawag po kaming cybercap. Okay. Yun po yung pinakapuhunan namin, special schoolings namin. Pero yung mga tauhan mo din, specialized din sila ng mga Lahat po. lahat po. Lahat po. Except kung may bagong graduate, siyempre hindi pa po. Pero pagka at least 1 year na sa service sa ACG, most probably makagraduate na po ng cybercap. Pero yung mga benefits or mga sahod nila, Same lang po police same lang po sa ating territorial police. Okay. Abi na kog lahi sa banga kuan ba? Na sila lahi nga sweldo sa banga dako. Same ra sweldo na, sir, dan kay Philippine National Policeman, no? Kung unsang imuhang rank mo na imong sweldo. But magdepende na siya sa unit po, sir, dan kay, for example, katong sa RIAS, naman sila gitawag ng Magna Carta. So, na additional sila. Additional. Yes, sir. Bitaw. So, ako lang nang gipangutan na kay lamang kay ang giingon, for ka schooling mo, lain-lain nga mga schooling nya, daghang nga mga schooling. So, kinahanglan sa gyud mo sabay ang ato ang mga pulis sa bagong technology sir, no? Yun po, yung schooling na po yun ay purposely para pang cybercrime lang po talaga. Para makaagapay ka doon sa investigation process ng cybercrime. Dito lang yan sa Pilipinas yung training. Wala. Yung 4 basic schoolings po ay dito sa Pilipinas, pero marami po tayong ibang mga schoolings na kinakandak din sa abroad. Abroad. Kandot sa nga kuan, no? Kandot sa nga unit. So may imong latest karon mga issue like anong sa kuan, di ba? Dito sa Tacloban. Yes, sir. Kaya nga, nag-invite tayo kay sir ngayon dahil para malaman kung ano yung magiging pag-impart nila sa atin sa mga local police natin. Correct. No? Sir, pwede ba natin malaman kung ano yung mga trainings natin na ginagawa ngayon, latest trainings natin para sa mga police natin as investigator on the ground? Actually, ma'am, wala po tayong special training pagdating sa usaping gaya nung nangyari sa Tacloban. But ang pinaka-basic po is nagkakandak po kami ng cyber patrol. When we say cyber patrol,
kung ang ating territorial police ay nagpapatrolya sa kalsada, beat patrol, sa amin naman sa internet. So, sinusundan natin yung, halimbawa, may target tayo or may nakikita tayong isang personality na medyo kakaiba yung post niya. So, susundan natin. Monitor natin. Pag nakakita tayo ng kagaya nga ng mga nangyari sa Tacloban, so gagawa natin ng formal report or i-rescue natin. Kakausapin natin hanapin natin yung bata for rescue. Kung sa mga units sir, like sa Danao, no? Pag mayroong mag-report, i-refer nila kagad sa inyong office ninyo or doon lang sa Pwede police naman po station? nilang aksyonan at pwede rin naman i-refer sa amin para pagtulungan namin. To determine lang ba Monitor. kung ano ba yun, violation na ba yun, mayroong magkapasidad ang ating mga kapulisan sa station to determine na Yes, as far as I know, sir, meron naman kasi lahat man ng ating kapulisan ay well-versed na sa technology. Sabi ko nga kanina, wala naman talagang special gadgets or technology na ginagamit natin pang monitor sa mga postings ng kahit sino. Basic, sundan mo lang. Pag nakakita ka ng post niya na hindi na tama, medyo kakaiba na, susundan mo na siya. Monitor mo lang. Sir, bagkulita, nakasugat na mo ani nga mga kaso sa kanang mga atos police station ninyo, basabay na sagad mong gusto reklamo sa karon ng mga panahon na, kay kana mga mga cyber libel, no? Patakalag, puspos, mo man na. Pero wala kaning ila specialties mo nang taon gyud ba, no? So, sa ato dito sa police station, sir. Ang kasagaran na mo ma-encounter dito sa police station is kanang mga blackmail bitaw sa Facebook, sa mga sa Messenger, Okay. nga katong siguro uyab sila sa una, tapos pagbuwag na nga i-expose tong mga pictures nila. Sana sa mga na-encounter na mo. Okay. Actually, sa question ni mo ganiya, sir, nga kung capable din ba ang police station to handle cyber crimes, napod may dito mga IT personnel na mag-handle sa mga same situation. Ang trainings po na to sa cybercrime, mga itong mga investigator, gitrain po na siya sa region. Every regular ang training po na, sir. So meaning ani rin kinahanglan ay nga mo adto gid sila sa RACO gyud. Mo file og ka-complete. Pwede ra sa inyo level pa lang sa police station ma-accommodate na ninyo. Pwede, sir. Pero kung kinahanglan ng good expertise, like mga exploit na ang mga cellphone, exploit na ang mga other datas, o ang mga ang account exploit na good, muna siya nga Wala na taana. amo na i-refer sa RACO. Yes, sir. Sir, if I may add sa kanya. Sige. Doon papasok po kapag may kailangan na nila ng technical assistance. Nabanggit ni Colonel Bangkuleta kanina na halimbawa, may kailangan na tayong i-recover ng mga pictures, deleted pictures. That's the time na pwede na silang mag-request sa cybercrime. Doon papasok yung expertise namin because we have the technology, tools, the machine para ma-recover yung video, deleted videos and photos. In case na sa initial investigation nila ay nabura na, they can seek our assistance probably para pwedeng ma-recover natin. Kaya mo yung mga expertise and apod ng mga personnel nga mo. Because those tools or machine ay sa ACG lang po meron. Sa RACO lang po meron. Sige. So, sa ngayon, sir, is, di ba, nag-conduct ng seminars yung Region 7 regarding po Yes, doon. ma'am. Opo. Kaagapay po ang cybercrime natin. So, ano po yung mga techniques na binigay natin sa investigator para capable talaga sila mag-conduct ng investigation? Are you referring to... Yes, sir. Yung yung training natin na katatapos lang kahapon. Actually, ma'am, inopen lang yung kahapon. That is 12 days training. Okay, sir. Starting kanina pa lang, nagturo yung mga personnel natin ng cybercrime. Basic naman na form of investigation, ma'am, kasi introduction pa lang yun to cybercrime investigation. Ang pagkakaiba lang doon as paano ba tayo mag-preserve ng evidence. May mga ebidensya na hindi natin pwedeng basta-basta kunin kasi idadaan natin sa court
Mm. Halimbawa, may nakita tayong message Mm. sa cellphone or may na-recover tayong cellphone doon sa isang suspect, hindi natin pwedeng basta-basta I-open. open, kailangan natin applyan ng warrant. Yun lang yung pagkakaiba ko sa local police, yung proseso ng pag-imbestiga. Kasi anything na kinuha nating information sa isang gadget without court order ay violation po ng 10173 or the Data Privacy Act. So kailangan idaan natin lahat sa korte. Sir, kaya sir, tinanong natin, no, kasi at least para malaman rin ng public, sir, or ng mga viewers natin na hindi pala basta-basta na ma-open nila Opo. yung mga cellphone na halimbawa sila mismo ang mag-open ng cellphone Opo. na which is pwedeng maging ebidensya. Mo na inyuhang basihan na kay ultimo gani ang Baka pulis technical. sabi mao nag-ingon ni sir ha, nga ni Sir Luyo nga pwede mo makiha gani ana or dili mahimo ma-technical mo ana sa Yes, kaso. sir. Opo. How much more siguro ang mga mag-repair og mga cellphone, no? Yes, sir. O, di ba? Bawal po Na tayo. may mga panahon na naman, di ba? Yes, sir. Imong ipayo imong cellphone and then doka kibaw gi-open na din nga to, gi-extract na ang mga pictures, mga information dito, di ba? Opo. And then mahibong na lang ka kanung nanay mga nagawas nimo diha, i-blackmail na ka katong ingon ni sir, Yes, sir. i-blackmail na ka. So, pwedeng masampahan ng kaso. Yes, sir. Pwede po. Basta ma-identify ho natin. Oo. Masampahan natin. Especially pag nanghingi na ho ng pera, siyempre may mode of payment. Usually yan ay, okay lang ba magbanggit ako ng ano? Usually naman po yan ay sa GCash. So, pagka tinreten ka, in exchange of amount, money, ay siyempre, anonymous yung tao, hindi natin kilala, pero magbe-base tayo dun sa number kung saan tayo nagpadala, yun yung applyan natin ng warrant. Mao na. Para i-produce ni GCash yung Pangan. account, identity ng account, yun ngayon yung papailan natin ng complaint. Okay. Sige. Balikan ka namin sir ha. Sa Danau, no? Sir, kumusta ang Danau City Police Station? Peaceful po ang Danao Police Stations. Ang Danao City as a whole, sir. Okay. Oo. Comparing to last year, so far, okay naman ang atog peace and order diya, sir. Ang atog 8 focus crime is ni mubo siya. Okay. Ang atog public safety indicator ni mubo po siya. Ang total crime incident na to is ni mubo pa for the past 6 months. Kuan man, unsa kining sa imong giitaw ang it focus crimes, unsa may taas-taas ani sa mga kaso sa inyong gitanaw? Ang last year, sir, ang crime na po nga taas is ang theft, no? So Okay. dito may nag-focus sa among strategy. So from last year nga 12 siya, for this year for 6 months is na pamubo na to 5 na lang siya. So, kanong theft man sir, tungod kay daghang mga asa man nga kuan ang Usually ang mga theft incidents namo dito sa Danao is kanang qualified theft bitaw, sir. Kanang katabang ng mga tindahan. nasa mga malls, Oo, anak. nasa mga kung asa nagtrabaho. Yung sizes. Muna siya, sir, nga ang napod mga citizens arrest, so i-turn over sa police station. So, muna siya, sir. So nakita nimo sir din no, nga taas kay ang pag-ubos sa data. Kung imagine na Lagi. nimo 22 kung di ko masayo, 32. 32 then pag abot sa karon nga tuig, same period from January to June nga perting taasa ang pagmubo, no? So ingon ana ka effective ang ilahang pagkandak og patrolling, pagkandak sa mga crime prevention, no? Makita nimo sir din kung unsa ka effective ang iyahang deployment. Lagi. So, okay mo taon ni Sir Bagulita, unsa may imong mga gi-adapt ani nga mga pamaagi sad nga pagpaubos sa nakita nimo nga problema ta sa theft na taas kayo. So, gyud sa man nimo nga mga pamaagi ani nga moubos siya. Ang first kid, sir, is police visibility, Okay. enhanced police visibility. So, mag-focus mo ta, sir, kung asa ang crime-prone areas nato sa atog area of operation. Kung asa daghan, dito po ta magbutang sa atong mga police, dito po ta mag-beat patrol, dito ta mag-mobile patrol. So, para ma-lessen ang atong mga crimes diha. Kaduwa, sir, ang quick response. Katong Dali. quick response o dali nga response. Gi-adapt gihapon to namo ang 5 minutes response time. So pag may tawag, pag may alarma, as much as possible, amo gitukaon ang 5 minutes response time. Pila pa ka barangay ang Danau? 42 barangay, sir. 42 barangays. 42 barangays. Pila may population ani?
Ang Apo population is nasa 161,000. 161,000. Wa man gyud siguro kamoy lang taga Cebu, wag mo makay wag siguro tawa kay lang Danau or atol asan Danau, no? Kay Yes, sir. usan is mga sikat-sikat bisa ganing dito sa ubang mga lugar kaila dayta kay igong Danau Armas. Yes, sir. Oh, di ba? O gani kung kahinomdom ka, sir, nga na-vlog ni siya. Oo. Nga naay mamuhatay. Mamuhatay. But sa later part, ato nang i-discuss Ato kung na. unsay strategy nga gibuhat ni Lieutenant Colonel Bangkaleta. Yes. Wala nang gisgutan para na mo idea ba, no? Kay ang ato mo mga Ay, viewers dili mao ra din, man sir. diri sa Cebu. Yes, sir. Maingan sa unsay dili kasi ato kag Bohol Kalamay. Mm. No? Ato kag Asturias Bingka. Mm. No? Ato Ang ka Danau. pag abot mo sa Danau lahi ilaha. Uy, tinapaan na rin pagkonpensa na tanin, tinapaan na. Tinapanan. Pero sa una, sir, lahi ang ilaha. O armas ni sila ha, sila. o armas nila ha. Mamuhi ni sila baboy dito kay di natin ka illegal man ang manghimog armas. Pabuhi og baboy, ang baboy mo rin pugpul mag-armalay. Ha? Tungod na kay ang mga tao nga to mo ilahang linya ba? Yes, sir. No? Mga kumbaga skills na siya, sir. Yes, But oh. ato lagi ng unsay mga pamaagi ni Lieutenant Colonel Bangkaleta. Sige. Muna ato ang gisgutan Miguel mo na si Sir sa Danau pero pasalamat sa iyang giingon nga tanaw ta sa It Focus Crimes. Yes, sir. Niubos gyud karong mga panahon na Oy. pila na mo. Imagine mo, sir, despite nga nailhan sila mamuhat sila armas pero wala ga siya shooting incident. Oo niya, ang Danau dili ni mingaw nga lugar ha. Yes, sir. Develop ni nga lugar, nindot ni nga lugar. Yes, o gani sir, diha manukad ang mga turista padulong sa kamutis. Og di lang ni traffic ning konsolasyon or liluan. Ako ganahan ko ng Danau. No, kay nindot ng Danau po yan. No, layo lang gid siya kay mo na may musunod naman tong Carmen pero matraffic magas konsolasyon. Pero kini nga Danau nindot ning Danau na tanan nga mga dagkong tindahan, mga mall, Yes. naa diya mga kanang mga fast food diha nga mga Jollibee, mga kumpleto na ni sila diha, no. Nya ilaha sa mga suryanan. Naa ni. no? Yes, sir. Katong Danasan Eco Farm. Oh. Oh. So nindot ning Danau mga higala, so mo na ato ning balik-balikan karon si Sir Bagolita, ato isgutan po nagkato po mga flagship program po sa PNP, Yes. no? Kumusta man ang iyang pila po kabuok ang barangay nga drug free. Apan sa dili pa ato sa balik-balikan kadyo si Sir Loyon. Sir Loyon, no? Colonel Loyon, Yes, sir. sa Region 7 or sa whole unsa man ni atong gi-focus sa Region 7, di ba? Central Apa, apa. Visayas. O Central Visayas. So, dapat sa tay record sa mga nang report nato ang mga ni Tagalogin mo, sir. meron ba tayong mga record yan na naghingi ng tulong sa inyo or na ano ba yung na mga problema nila tungkol sa cybercrime or cyber libel meron? Opo, actually po, ang first two na pinakamataas na recorded cybercrime natin po for 2025, yung January to April 2025 ay online libel po. Online libel? Opo, pangalawa lang din ng swindling. But this year, same coverage, January to April 2026, baliktad na po. Ang mataas na po na recorded natin ay swindling na at pumangalawa na lang ang Cyber libel. opo, ang Ano nakita mo Online. dyan na bakit bumaba yung cyber libel? Aware na ba? O nakikita yung mga tao? Yes, sir. Actually, ang number one program talaga ng cybercrime ay awareness po. So, sa dami na po ng na-seminar natin, na-lecturean natin, ay nalaman, na-aware na yung mga tao na ay, bawal pala kung ano-ano na lang ipopost ko sa social media. Mm-mm. At the same time, dahil aware na rin sila, alam pala nila na may opisina ang cybercrime sa ganito, ganyan. So, nakakapag-report na ho sila. So meaning meron din kayong mga kinandak na mga seminars or lecture sa mga sa yun, sa school or sa Ang target, barangay? Ano yes ba yun? sir, lahat po. Sa ngayon, dahil sa may pasukan na, so ang number one na target natin ay schools. Especially nga po yung nangyari na nga sa Tacloban. Na pag lahat po, other government agencies and yung communities in coordination sa ating mga barangay officials and local chief executives. Anong pinaka-topic doon sa seminar ninyo? Yun po, about Cybercrime? cybercrime, swindling, especially po swindling dahil yan po yung pinakamarami na reported natin. For example, anong klase na swindling? Gagaya po nung sinasabi ni Colonel Bangcoleta kanina, yung isa sa modus ay yung fake booking. Especially po rito, maraming mga resorts, mga Okay. hotels. So, prone talaga po tayo rito ng fake booking.
paano ma-identify? Ako, civilian ako, wala, hindi ko alam. Pero paano yun, paano ko yun makikita na, oy, fake ito or hindi ito totoo? Napakahirap po kasing ma-identify kung ano Oo. po yung legit at saka yung So, Fake. fake account. Kasi ngayon po yung pinagkakwentuhan namin kanina bago tayo sir magsimula na pwede kong gayahin yung Facebook page ng isang Ng original ng Booking, isang company ng resort. o ng isang resort. Mga As hotel, in, di ba? gagayahin Mga ko. hotel, so, Ang magkaiba lang doon ay yung number. So, pag tinawagan mo ko, I will pretend na So, meron din yung ako sumasagot talaga- na magaling din. Opo, trained po rin kasi yung mga swindlers natin. Okay. Magagaling talaga sila magsalita. So, kung hindi man tayo sanay makipag-deal sa mga ganong klaseng tao, mapapaniwala ko tayo. Mm. Maloloko tayo. So, anong advice niyo? Mahirap naman sabihin kung bawasan natin yung involvement natin sa online. Kasi yun na talaga ang buhay natin ngayon. Trend na ngayon. Siguro, mag-double check tayo. Huwag tayong agad maniwala. Halimbawa, may makita kayo dyan na Facebook na Christopher Luyon. Ay ako na po nagsasabi na wala pong Christopher Luyon na Facebook account. Wala po akong account na Christopher Luyon sa Facebook. Ngayon, pag nakakita kayo ng ganun, ay mag-double check po kayo. Tanungin niyo po yung mga kasama ko. Ganun din po siguro sa mga business establishment. Pagka gusto nating mag-check-in sa isang resort, nakakita tayo ng Mura. mura. Promo, sir. Promo. Yun. Promo. Sige, i-relate na ho natin dyan. Pagka po it's too good to be true, then it must not be true. Oh. Kasi kung masyadong mura, masyadong ang daming mga promo, medyo mag-isip na ho tayo doon. Mm-hmm. Kasi wala naman talagang resort wag nang resort. Wala namang business na sobrang mura ang ano nila na halos 50%. Ay pag nakita kasi natin ng ganun, ay siyempre may entice tayo. So, huwag tayong basta-basta maniwala po sa ganun. Again, when it's too good to be true, then it must not be true. Pero di na bago Ma'am Rayos, ha? Yes, sir. Kaya na klase nga modus, no? Like atong mga December siguro, kay Christmas season, kusog kayo, di ba? Yes, sir. Oo. And this, nung summer. Summer, no? So, Yeah. di na bago naman ang klase nga modus. Yes, sir. Kung naalala mo, sir, we have a guest here coming from the island of Bantayan na yun yung modus na Oh. nagreklamo yung mga guest kasi nakabook daw sila. Pagdating nila doon, wala wala naman daw pa. yung pangalan Opo. nila. So, ganun, pumunta sa police station, yun na, para naman kasi galing sila ng Manila, so para ma-compensate naman, so yung yung resort na yun, binigyan na lang sila ng discount actually. Kasi naawa rin yung may-ari Opo. ng resort kasi wala nga doon sila sa booking. Yun pala, na-fake sila doon. Kaya na Sir Bagkulitas, ikaw sa imuhang station, nasa siguro yung mga ng report ni mo anak nga nailad sila. Kung sa man sa advice ni mo anak nila. Nami before incident niya katong booking siya parang siya ka ng travel abroad, no? Singapore Okay. with this amount tapos like 18,000 man siguro to ang niya. Nabayad. Pagbayad niya through GCash, wala na tayo na nakontak ang for reservation to siya, sir. Di mo na. Muna siya ang mga incident nga na-encounter na mo dito. Yun sa ba nimo pag after sa may advice ni mo nila gipato nimo sa rako. O wala na. I-advise na mo nga mo ato sa Rako at the time, Rako. sir. Oo. Kay kinahanglan naman to exploit katong Facebook account to nga nag-pretend to be resort to be a travel agency. Travel agency. Nana mo mo'y na-solve ang nga kaso, sir? Meron na kayong na-solve na kaso or nasampahan ng kaso? Yung mga... As of now, sir, may I refer to my, para hindi po ako magkamali. Sa reported natin for January 2026, meron na po. January to April 2026, meron na po tayong reported na 399 Okay. cases. And out of that 399, ay may na-solve na po tayong 60 pala. Mhm. May na-inquest po tayong isa and dalawa po yung regular filing natin. Di man ni madali, no? Yes sir, magkaiba po yung
proseso ng pag-iimbestiga ng cybercrime sa traditional crimes natin. Kasi nga po, halimbawa, may isang complainant tayo, sabihin niya na naloko ako, nagbayad ako ng booking ko, negative naman yung pinagbukan niya. Ngayon pupunta sa amin 'yon. Ang problema, wala na siyang ebidensya na nagbayad, nabura niya na yung usapan nila, or hindi niya ma-produce yung other evidence. So it takes time talaga. Aside from that, sir, sabihin na natin na kompleto siya ng ebidensya. So dahil GCash, a-applyan natin, gaya ng sabi ko kanina, applyan natin sa GCash account. So, punta tayo sa court. Assuming, approve, i-implement natin kay GCash. Usually yan po, pinaka-mabilis, one month. Bago dumating yung may-ari, yung account na yon. Then, that's the time. Prepare tayo ng papel para i-refer natin. So, ang GCash din, meron din silang mga proseso, di ba? Opo. Kaya meron silang legal din na magtingin, di ba? Yes, sir. Hindi man nila i-default si account without the warrant to disclose computer data. So ako makasabot na yun ko, no? Base sa inyong record mo na 399, Ma'am Rayos, kunya 60 ang, kung sa ni, considered solved na ni, kinapahal na ang kaso? Opo. Oh, importante lang. When we Sa say, level lang sa PNP. when we say solved, sir, na-identify natin, nahuli at napailan natin ng kaso. Solved po siya. 60 siya, no? Opo. Kay yung tao, kuti kayo, no? Sa Yes, sir. gingon lang, ang proseso, gingon lang ni sir, lahi man niya to sa kining regular nga pulit, dakpan ka diya, pusas ka dito, buhatan ka kapidabit ya dito din, no? Inyo sa taas kayo, ang process ba? Ang hindi kasi natin usually ma-identify agad si suspect. Magbe-base lang tayo doon sa mga accounts na kung saan tayo nakapagbayad. Doon lang tayo magsisimula muna. Hindi kagaya kapag sa traditional crime, halimbawa, robbery, na-identify niya si victim, na-identify niya si suspect, pwede Wala. nang i-identify sa police, pwedeng i-follow up agad. Sa amin, marami tayong dadaanan pa muna. Sa cyber libel, ano ba yung cyber libel? For example, anything po na post natin sa media, sa social media na nakakasira sa isang tao is considered libel po. Ang traditional libel naman po kasi ay sinulat natin, binanggit natin sa ganito. At sa ngayon, ang cyber, pagkaiba lang naman po ay dinaan natin sa Post social posting po. kanang aside aning cyber libel, kining mga cyber, ano ba yung isa? Online scam. Online scam. Opo. Oh, ano ba yung Meron din po tayong mga illegal access. Ayun po yung napapasok yung Facebook natin. Hack po yung Facebook natin. Then, ATM or credit card fraud. Oh, kana. Yun po yung nakokopya yung credit card natin. Na nagagamit ng iba without our knowledge. Anong gawin nila para hindi sila mabiktima diyan? Again, bumili lang tayo siguro sa mga medyo legit na stores, especially mga malalaking stores. Huwag yung kung saan-saan. Kasi, Yan, nagamitin yung card mo. Pagka po, saka bantayan natin. Pagka ikakaskas nila, tingnan natin mabuti. Baka mamaya, hindi nila, usually, di ba, pagka kinaskas po ng ganun, ibabalik sa iyo kaagad, lalabas yung resibo. Pero pag medyo nagtatagal sa kanila, tingnan mo, baka mamaya nakokopya na po. Yung misis ko, hindi yan, sabihin niya, dalhin mo yung kuan mo dito, dalhin mo dito. Hindi Ako ang magkuan. No? Mag-tap, mag-swipe. Siya mag-tap. Sa counter naman po, di ba, usually, ibibigay nila sa iyo yung ganun, para ikaw na mag-swipe. May mga device kasi na Atomic restaurant, o atomic ka ng pagkasunin station, dapat. ay padaan yung terminal. Dapat dalhin sa iyo. Oo. Dili pwede ipada-pada itong ATM. So, gid mo na itong advisor, no? Para yun ang advice natin. Opo. Para maiwasan natin na ma-duplicate o makopya. Sige. So, ano sa tani, Sir Bangkulita, di lang tayo magkuhan eh. Kinindot kayo itong topic ko. Anugon kayo, Mr. Commercial pa ta niya. Anugon kayo itong topic, nindot kayo. Sir, flagship program sa PNP.
Sa Danao. O sa Danao. Pila may ito ang drug-free ron diya? Ang drug-free na to is nasa 27. Out of 29 drug-cleared barangays. 29? 29 drug-cleared barangays. niya pila may Out of 42. Nga napod tayo duha nga clear na siya. Mhm. Clear na siya. Clear na siya. Oo. Mhm. Di sa ni madali ni noon sir no kay dako mo kung Danao. Niya syudad Dako pa siya, syudad pa gyud no. Natay 13 ron nga karon napay duha nga mo apply. Mhm. Natay dakop gihapon bisan og ato ang kumusta atong kampanya sa illegal drugs. Ang mag-intensify gyapon to sa illegal drugs nga campaign nato. Kung makita nato sa record based on last year is ni increase ang atog operation, increase po ng atog Dakop. arrest Okay. o ang confiscation po nato sa illegal drugs. Ni taas ya. O taas po nato Na ba kay idea sir og pila ka kuan ginsay gidaghanon na sa atong na-confiscate nga drugs o pila ka mga subject ang ato ang nakuha sa atong mga operations? So comparing to last year, sir, we have from 78 operations, we've increased to 85 this year. And consequently, the arrested persons from 112 to 117 this year. And also for the standard drug price, ang na-confiscate na to last year is 391,000 and this year is 491,000. Almost 500,000 For the same period. same period. Yes, sir. How about sa illegal gambling? Same po sa illegal gambling, sir, ni Taas po. ang atog na operations. From last year is naka-arrest lang taga 44. Okay. 44 nga. This year naka-arrest tag 52 persons. Na siya, sir. 52. The same na nga period. Yes, sir. Unsa man nga klase nga mga nga kanang gambling? Bakay? Tigbakay, kanang swertres, kanang tong-its, may mga tong-its. Basta illegal Oo, nga basta illegal o nga. nga sugal. Oo. Pero sa kuan sa kanang ganing loose firearms. Sa loose firearms po, sir, is same po. Kung last year, intensify po itong operation na to sa mga manufacturing, sa mga loose firearms. So, for our operation last year is from 8, nag-increase na to 14. And ang nadakpan na to last year almost doubled from 8 to 18 persons arrested for the same period. And 18 loose firearms also confiscated for this year, sir. Wanted persons. Sa wanted persons, diya tama medyo taas po ang atong operation diya, sir. From 36 naging 52 na ang atong arrest for this year of the same period. And out of 52, 4 of them are most wanted persons. Most wanted. Yes. Unsa man ni regional level or city level lang? Provincial level Provincial and level. City level. Yung city level. Aha. So, ana nimo makita no, Ma'am Rayos nga kung dirita sa It Focus Crimes ni ubos no? Yes, sir. Ni ubos. Ug ari po kas flagship program pod nga atong gitan-aw ni taas pod siya. Yes, sir. Meaning ang ato ang mga pulis ni trabaho. Yes, diha ni mo mao ni barometro, sir, no, nga ang mga pulis nato sa ground kung taas gali ang ilang mga operations, sir, but pasabot accomplishment ila subsub yun ang ilahang kampanya regarding sa atong flagship program. At the same time doble ang igo tungod kay kung ang mga pulis nato tuwa sa ground, tuwa pod sila sa police operations pod nato, no, ang mga deployment pod. So mao na depende po na sa mga intelligence driven nato nga ang ilang mga operations accomplishment on flagship program. Pero kung mumatter gyapon kay kung ari kas focus crimes, mumatter diha pa nimo dihang imuha gyapon police visibility. Yes, sir. Ug ang imuha nga crime prevention diha no. Oh, Kay right. mga pugna nimong krimen. Yes, sir, kay nga no mo bitaw na balance ang makita nimo sa Danao, sir, balance ang iyahang pag-deploy sa mga tao. Tungod kay taas ang operation niya sa accomplishment, so ang mga krimen po nagkamaba. No, so nakita sa mga tao, sir, ba ay di dayta mobuhat og krimen. No, so motong sa 8 focus crime nalas siya tungod sa presence atong kapulisan. Unsay gihimo nimo ani Sir Banculita? Gawas ani imong gihimo ka nga police visibility. Unsa pay lain nimo nga Natay mga sir, best practices no Okay. sa Danao Police Station nga gi-apply nako. Actually, paglingkod nako as Chief of Police diya, nana ni siya. Nga ako lang enhance? gi-enhance, gi-implement na siya. Ang usa is kining anak program sa Danao. Ang daghan na siya award, no. Ang anak program is focuses na sa mga children at risk. Yung mga mga CICL nato. So every
every month na siya ipatawag na siya sa among women's Mm. ang mga children at risk nato. Tapos in collaboration ni siya sa CTU o sa ubang agency pa sa government. Tawagon na ang mga bata diha, and then na lecture na mga feeding program. Mm. So kato na sila dili din mga bata nga ano lang. Usually mo ni mga problema sa ilapod nga mga barangay. Patawag diha. Nga kini mga bata, di nimo makontrol, di nimo mapugnan, mao na ni ang gyapon ang muhimong yung mga kriminal ni mga bata. Possibly, sir. Oh, kay expose man sila sa mga kuan, Yes, sir. mga binuang. No, nya. ang pwede po sila ma-exploit tungod kay vulnerable ba ang mga bata, Correct. sir? Oo. So kining inyong gihimo mo ni nga inyong silang gi-monitor. At the same time inyong gitudloan. Monitoring and Kaon ana. ana sila. Guidance. Oo. So, kung kuanin mo, sir, sa una, gigas po to nato ang former COP. Nindot, no? Kay nasa Si story. Mamitigan. No, sir. Panahon ni Police Lieutenant Colonel Ariola. Ariola. Oh, ano nga. Ang gidadaan nga pa tinapaanan. Ariola. Salamat kayo ha. Wala naman ta magkita dayo ito. So, mo ni sir nga, nindot nakita na to na siya continuity, no? Correct, Ang correct. maong ilahang best practice. Kay, Gigaw sa sila, gigaw to Cebu City, mga puli, mga Cebu boys man to sila. sir, so nakita nila ang unsa mga strategiya nga angay nilang buhaton. Correct. Kung paglingkod nila, sir. So, lipay ta sir no kay daghan tang bata nga masalbar. Correct. No? Ang ilahang ugma magpadayon gihapon. Yes. Ang- Arita ni, Ang ikadua po, sir, kung i-mention na lang po kay tungod ang Danao, i-mention man niyo ganiha ang existence of gun manufacturing bitaw. Okay. Oo, so ato program dia, sir, kung i-mention man ni Ma'am si Sir Ariola, si Sir Ariola ang nagsugod ani Project Trident unsa man siya? way back 2023. So kini nga program, sir, is nag-focus ni siya sa mga illegal gun manufacturers na to. Mm. So ang program is tagaan sila chance nga makatrabaho sa kanang sustainable livelihood and legal nga mga trabaho, sir. Mm. So for ang record na to as of now is nasa na 251 yung mga pistoladors. Kung tawag sila sa pistolador nga gi-training sila sa atog LGU, gi-training, gitagaan trabaho para makabalik sila sa community as citizens, good citizens, sir, na ano. Tinuod kay kung di sa nimo ni ayada mga mao manggipon sila illegalista, no? Kay manghimo magag-armas nga illegal, so dili na pwede. Yes, Mo na nga kinahanglan tagaan gini mo sila livelihood program yun, no? Di po sila mobalik atos ko panghimo na sad. Ya ilang mga equipment sir kato, naman sila mga equipment gipang Nasa ibang equipment ang gipang surrender sa police station, ang uban gidala po namo diya sa Police Regional Office 7. Sa PRO. Yes, sir. PRO, sir. Gani, sir. Ato to sila nga showcase nga gipang surrender ang ilahang mga machines, no? In addition sa ilahang mga skills, kay skilled man gina sila, sir, gibuhat po na ang ilang skills through naa sila metal nga gipang buhat, no, nga pwede siya mahimong token or para mabaligya nila. So kung onsa napadayon ba to ang kooperatiba nila? Actually ang duwa na ang ilag ang usa ka grupo nila gihimo sila forest rangers. So kung naay mga turista nga maadtos Danao, mosaka, mo hike, sila sila na may mo assist swito. dito. Oo. Trained na sila, sir, sa environment. Trained po na sila sa mga first aid. Gitrain na sila sa CDRRM mo dito sa Danao. So kung may maaksidente diha, sila yung mag first responder dito sa bukid. So ang giingon ni ma'am, gitrain to siya sa Fab Lab skills. No, magbuhat sila ng mga token, mga plaques, Souvenirs. mga souvenirs. So metal yapon middle metal. Mix na siya, metal, Mix na. wood, mo na siya, sir. Metal gid kay mamay lang master. Master. Fossil man. Oo. Arita ni Sir Akinilo yun, no? Kibaw ko doon ang yapon mo matawag yapon nga accomplishment, no? Tagalog Meron yun, kayong sir. mga accomplishment di ba sir sa office ninyo din? Okay sir, ito po yung tama-tama, tinitingnan ko po. For the period in review, yung January to April 2026 po ay nakapag-entrap po tayo ng 6 na cases. Mhm. And then we have 8 service of warrant of arrest. Mm. And yun lang po. But for 2025, January to April 2025, we have a total of 25 Entrapment. 7 entrapments and 15 warrant of arrest with 1 rescue of minor po. Okay.
alita sa dito tayo sa entrapment. Anong kaso ng entrapment? Usually po, violation po ng SIM card registration law. Ito Okay. po yung binebenta nila yung mga SIM card na nakarehistro na po, pre-registered SIM. Mhm. So, di na pwede. Bawal po, kasi dapat ang isang SIM ay kung sino yung bumili, siya pa yung mag-register Okay. sa pangalan niya. At ang mga kaso na So, to ano nangyari ay nito? dati na po siyang nakarehistro sa kung kani-kaninong pangalan. Yung bakit yun na nalaman to? Meron nag-report o ano? Yung- Nag-patrolling din kayo? Yes, sir. Product patrol. po ng cyber patrolling. And at the same time po, nakakuha tayo ng information dun sa mga nahuli ho natin. Okay, so ito sa entrapment. Opo, Yung- entrapment. At yung isa, kasama warrant. po din yung Anti-Financial Scamming Act. Oh, ano Yun yun? naman po ay nagbebenta ng SIM card na connected na po sa e-wallet. E-wallet. Opo, yung SIM card na inirehistro mo na sa GCash, sa Paymaya, sa PayPal, o any... Automatic na yan. Opo, bawal po. Paano yun nakabili na? Wala na yun, okay na yun. Hindi pa rin po, bawal pa rin po. Kasi nakapangalan ho yun sa ibang tao. Hindi po sa iyo nakapangalan yun. Parang cloning siya, sir. Oh, so dito, Actually, ma'am, not cloning. Kasi nga, halimbawa, bumili ako ng SIM, inirehistro ko sa pangalan ko. Inirehistro ko sa, ikinonect ko sa e-wallets. Dahil malaki ang ang bentahan, binenta ko ng, sabihin na natin, 3,000. Ang nakabili po ay scammer. So, pag nabili ni scammer yun po yung gagamitin niya doon sa mga na-scam niya, doon niya ipapasend yung mga Doon ipapasok pera. yung mga pera. Under your name. Yes, sir. Under my name na. Ngayon, Investigation, ma'am. kapag nag-imbestiga si ACG, Ikaw ang yung lalabas ngayon, pangalan ko. Oh, so ikaw yung masampahan. Opo, ako yung makakasuhan kasi yun yung Saan i-release po ni service provider na pangalan ni ganito, ni Christopher Lu yun. Ayun ang Oo. papailan namin ng kaso. Kaya po naging bawal Oo. ibenta yung mga So, kailangan yung mapagbatiag po yung mga tao, no? Hindi yung... Opo, hindi porke kumikita, tama. Yung sabi mo na warrant, ano yun? Ang sineserve lang po naming mga warrants ay cyber warrant po. Ano yun? Ano yung kaso? Yun yung Sample. mga product po ng kinasuhan namin. So nagkakaroon na po sila ng warrant of arrest. Okay, Opo. okay. Yung rescue. Ano yung rescue? Usually po, pag may mga minor tayo na na-involve, kagaya po nung Tacloban incident, Mm. or na-involve po siya sa COSAEC case, or para mas madali maintindihan po ng ating kababayan ay child pornography. Pag na-involve po siya ng ganun, nire-rescue po natin. Kasama po natin ang DSWD. So, anong maraming mga scam, ano yun nga dapat bantayan nila yung mga scam? Kasi meron akong kilala na problema siya sa parents niya o yung mama niya kasi magpadala ng pera yung mama niya, matanda na yung mama niya. Saka meron daw siyang mga boyfriend na love scam, ano ba yun? Love scam po. Oo. Karamihan po sa ating mga kababayan ay naniniwala po sa love life online. Hindi pa po natin kilala yung kausap natin, Mm. ay nagtitiwala na po tayo masyado. To the extent na Magbigay na tayo ng nagbibigay na po tayo ng nude pictures natin and videos. And after that, yun na po yung panggagambit sa atin or yun na po gagamitin against sa atin. Ite-threaten na tayo na kapag hindi mo ako binigyan ng pera, ilalabas ko itong explicit videos and photos mo. Mo nag-ingon ni Sir Magulita nga na i-blackmail na ka. Yes, sir. In short, be-blackmail ka na. Pag hindi ka nag-give in dun sa demands niya. So muna yung atong bantayanan. Sige, Sir Magulita, unsay support no sa LGU nato diha sa tuang kapulisan. Kibaw ko nga kanang inyong police station dili na sa PNP pero piting dakuan na no mo na kinundong ko na ni Sir Sinas bato kaniadto ma'am. Yes, sir. Nga usa na sa labing dako jud kayo nga police station diri sa Cebu City o sa Cebu. Cebu Province. Cebu sir. Province. Oo. Sakto na, sir. Kung sa support lang, sir, we are well supported dyan sa atong LGU, sir, no? Sa atong mga logistically, sa atong mga gasolina, ug sa mga trainings po namo, sir, no? Like may mga SWAT training, may mga laing training nga makapa-enhance sa PNP, mo support po na sila, sir, sa mga, sir. So pila ba kabuk atong sakyanan karon? Natay, sir,
sa Danao City Police Station na atay 10 ka sasakyan, sir. 10. Ano? Napo, Ang- sakyanan? Apil na di ang sa mga gigamit sa mga intel, gigamit sa mga auto warrant. Pila may sa PNP, ana? Ang sa PNP, sir, Out of is naay duha ka mobile diha, sir. Nga ang the rest, ana, yung 8 or 8 sa LGU na. Yes, sir. Oo, nangingiga. So mo na inana ka, supportive diya to ang kuan, ka nga to ang LGU. Yes, sir. No? Anya ka ng mga berunos tubig, berunos kuryente. Shoulder na nila, sir, ang sa police station namo, sir. So, ngiga, no? So mo na indot kay tanan nga LGU nga mo support gyud sa ito ang kuan. Yes sir, mao nang wala say puas pod ang ilahang balik ngadto sa local government unit sir no nga atong kapulisan na narbaho sa jug sakto tungod sa suporta sa ato ang LGU Yes. no. Kay kung mingon kag sakyanan sir naglunok Limang kay No? napo ka buok. napulo ka buk. Asa man na nimo standby tus bukid ang uban. Naubos Pero na. gawas kita tanan or naay Gawas dili ra kita po diya. naman, sir. Gawas na tanan patrolya na checkpoint ana. Checkpoint. Napod ka ng mga staff car bito. Gamiton pod sa mga atong layason, maghatod mga documents, reports. Pero sir, padayon pa bagyapon tong atong natay boundary no nga naka-standby na daan dito ang imuhang patrol car kung nakinumdum ko sa una dali to nakaresponde tong sa may sabang bato sir nga na atoy traffic related incident nga paspas kay nakaresponde ang ato ang mga Yes, ma'am. patrol car. Border control, ma'am. Border gimini mo. control, Actually, ma'am, ang among patrol, amo nagyo sa busa, ma'am. Dili na mo i-stationary siya kay Yung pattern. Dili po sila ma-pattern, ma-predict, ma'am. So, ano mo i-adjust na siya, ma'am, depende sa crime trends nga makita na mo sa Danao City, ma'am. So mao na sir den nga atong panahon naman gud nakaagi mi og traffic related incident. So Nada yung pulis. paspas kaayo pila lang ka minuto. So moingon ka og katong 5 minutes wa pa 5 minutes sa abot dayon ang ilahang patrol. Tora po, car. depende gina sa hipisad no, mumatter sa na ang hipi ba sa Yes, ilang sir. pamaagi po niya Ah, pulis. depende sa strategy niya. Kini sir gikan Cebu City. Wala na na kasanan. Agi ka na po na siya sa Arto sir. Oh, arto pag yun. Yes, Samot. sir. So kabalo na siya og unsay pamaagi diri sa Central Visayas unsay Correct. problema. Correct. So, unsay mga nabisihan sa Piero 7, ma'am? Yes sir, ang ato ang kapulisan sa PRO7 hilabi na sa ato regional director nag-attend siya og graduation sa ato ang kato nagbisok dito sa Cebu nga gahapon graduation nag-attend po siya sa graduation sa ato ang mga recruit no. So nanatad basig matingala na po ng ato mga katawhan na po ta i-deploy on niya ato ang mag FTX na tong mga recruit no. Mingon na po na sila mga pulis nga dagko kay ID niya walay armas. So mao na atong gitawag nga nag FTX na ang mga bag-ong graduate nato nga recruit. So tabang og abag po na sila sa ato ang mga police visibility unya sa kadalanan no. Na makita nato sila. Sila sir tuluan po na sila kung unsay mga basic nga trabaho sa atong kapulisan. So by phases na siya sir no. Patrol phase sa ilang investigation o sa traffic nila. So mao na nga i-deploy sila sa kadalanan. Sir, Sir Kirilo, yun, Yes, sir. mensahe mo para sa ating mga viewers. Okay, ito po yung may nilista akong mga ilang message. Sabi ko nga kanina, when it is too good to be true, then it must not be true. Kung malayo sa katotohanan, ay malamang po hindi totoo. Correct. Sa ating mga kababayan na may bank accounts, wag po kayong maniwala sa tawag na may Nanalo. tawag sa inyo na may nanalo or may updating ng system. Wala pong nag-update ng system ng bangko online. Yan po ay physical po talaga na ina-update. And then, kung may Facebook account po tayo, gamitin po natin yung two-factor authentication. And then, let us never give our password to anyone. Let us consider our password as our wife or girlfriend. Kailangan tayo lang ang may-ari nun. And yung, Madaling matandaan sir. yung wala pong kamatayan na kasabihan namin sa cybercrime na think before you click. At dadagdagan ko na po, think twice, click wise. At magandang hapon po sa atin lahat. Very good. Sir, pwede po natin ma-post yung number natin? Sige po, binigay ko po. Ayun. Ayan po, sa ating pong screen ay ang
Facebook page ng Raco 7 at saka yung contact number ng ating opisina. May next po dyan, yung ating pong opisina sa Bohol. So meron din kayo sa Bohol. Yes sir, dalawa lang po ang opisina ng cybercrime dito sa Region 7. Dito po yung regional headquarters at nasa Bohol po yung CRT, nasa co-located po sa PPO, Okay. sa Bohol PPO. Okay. So yan po ang ating FB account at saka contact numbers. Pagka kailangan nyo po ng aming assistance, tumawag lang po kahit anong oras po, kahit anong araw. May duty po tayo 24/7. Okay. So, Sir Bangkulita, ang imuhang mensahe para sa taga-syudad sa Danau? Sa atog pinalanggang Danawanon, salamat sa inyong kooperasyon o suporta ang magtidabang ita para padayon ang kalinaw o kaluwasan sa atog city, Sidlak Danau. Ma'am Rayos, imuhang mensahe? Yes sir, sa karong panahon na no, ayaw mo katingalang atong kapulisan subsub kay nag-coordinate sa ato ang mga eskwelahan no. Sa ato mga parents, I hope nga open arms lang ninyo ang pagdawat sa ato mga kapulisan sa tagsa-tagsa sa school nga labi na during PTA meeting mo sulod sila para i-inform mo unsaon pag-guide sa ato ang mga kabataan on sa ilahang mga gadgets no, kay sa karong panahon na naa na magyuta sa new technology, dili na magyuta mubalik ngadto sa karaan nga ang ato ang matanaw sa atong teknolohiya ang TV ra gyud. Karon naa na cellphone ha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga anak, naa na gyud mga gadgets na mga cellphone. So unsaon sila pag-guide na unsay angay lang ablihan sa ilahang mga cellphone. So naakuyog ang ato ang taga-Raco ana para mag-discuss kung unsaon pag-guide o pagpahimangno sa inyoha nga pag-guide sa ato ang mga kabataan. On behalf na lang sa kapulisan sa PRO 7, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman maayong hapon kanatong tanan. Okay, wala tayong oras bigla papadayon sa atong tulumanon alang ni atong mo review sa ato nga program. Doon na tayo replay ugma alas 9 hangtod alas 10 sa gabi. Apan katong gusto na yung mo review sa ato nga program karon, pwede mong makatan-aw no sa ato nga FB page sa CCTN Channel 47 o sa PRO7 no. Kaya ato ning atong program gi-live mani sa PRO7 sub nga page. Matay kong oras, salamat kayo, Sir Loyon, Colonel. Maraming salamat po. Saka Sir Bangkulita, salamat kay Sir Bangkulita niya magkita tag-usab ha. Yes, sir. Dito sa Danau mga higala. Okay, Ma'am Rayo, salamat kayo. Matay kong oras. Ako moingon, mayong kini si Dennis Rigner Tabar. Ako moingon, maayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga